Huwag ka nang humabi pa ng kung ano-anong kasinungalingan para lang mapagtakpalan ko walang yaan mo, Magda. Ano? Eh bakit hindi mo tanungin si Carla? Nako, ipapuputol ko mga daliri ko kung hindi totoo yung mga sinasabi ko. Wala nga bang tamang paraan upang mahalin ang isang tao? At papaano nga ba mag-ukol ng isang walang pasubaning pagmamalasakit sa kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Fernanda sa ating dunang sa kanyang panahon. Arla, naisa kayo ba lahat ng mga gamit nyo sa pick-up truck? Wala na ba kayo nakalimutan? Opo, Inay. Naisakay na ho namin lahat. Okay na. Gusto ko malaman. Okay na, ha? Oo. Hangad namin ang tatay mo kaligayahan yun ni Dexter. Maraming salamat po sa pangunawang ibinigay niyo ni Itay. Wala na nakalimutan siya, Lalo ha? na sa pagpapakasal namin ni Dexter. Ang pag-uusap ko lang sana. Lalaki naman, no? Malaya namin mabisita si Terence. Wala hong problema ron, Nay. Hayaan niyo, kapag weekend, kami na po ang dadalaw dito ng apo niyo. Pangako yan, Pala. Alam mo naman kung gano'n namin kamahal ang tatay mo si Terence. Ito ang unang pagkakataon na malalayo siya sa amin. Oh, mayong pangalan. Parang hindi ko na kayang isipin. Na hindi ko na makakasama at mayayakap ng aking apo. Parang hindi ko makakasanayang wala na siya sa tabi ko kahit kailan. Oo, paano, Dexter? Ikaw na bahala kina Carla Terence. Makakaasa po kayo, Tay Carlito. Basta mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Ano man ang maging problema niyo ni Carla, huwag kayong manghihinayang. Magkakapamilya na tayo. Ano man ang maging problema niyo ni Carla, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin ng Nanay Fernanda niyo. Oh, laging bukas ang pinto ng tahanan ito para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Ako nang bahala sa akin, Waldina. Dahil mula ngayon, talagang ako na ang kanilang magiging padre di pamilya. Oy, Terence, ano ba? Hindi mo ako naririnig? Oo. Kanina pa kita pinasasakay dito sa sasakyan, ah. Hinihintay ko po kasi matapos mag-usap sina Lola at Mama. Huh? Gusto po kasi... Ba't hindi ka magsalita? 13 anos na. 13. Sana kung ganyan lang gagawin mo. Oo, di siya na. Ako na kung ganyan din ang edad. Yung 13 mo na, no? Ay, tuntok. Sige, mas... Patayo mo ba? Bayo. Ito, basag ang bungo mo siya. Hinihintay ko po kasi matapos mag-usap sila Lola at Mama. Sina. Sina? Ha? Sino na ba nga Sina. Oh, yan. Okay lang yan. Hinihintay ko po kasi matapos mag-usap sila Lola at Mama. Gusto ko po kasi magpaalam sa kanilang dalawa ni Lolo. Ay, hindi na kailangan magpaalam. Alam na nilang sasama ka sa amin ni Dexter, kaya sumakay ka na dito. Halika na, huwag mo na akong kulitin. Huwag mo akong galitin pala, gago. Opo. Galitin. Opo. Ulitin na sabi. Alam na nilang sasama ka sa amin ni Dexter. Kaya sumakay ka na rito sa sasakyan. Huwag mo na akong gulitin, ha? Opo. Ay, itong tandaan mo, bata ka. Sa puder ka na namin titira. Kaya matuto kang sumunod sa mga utos ko. Subukan mo lang na hindi ako sundin. Pag pinilipit ko yung leg mo, naku! Pag hindi pinilipit. Susundan ko pa Pag hindi pinilipit ko hindi. Patay ka. Pag pinilipit ko yung leg mo, patay ka. Patay ka. Sige. Labas ang mata mo. Sige. Labas ang mata. Luwa ang mata mo. Kaya sumakay ka na rito sa Umiyak ka pa rin. Umiyak pa. Ano mo ba?
po. Kaya matuto kang sumunod sa mga utos ko. Subukin mo lang ako hindi sundin pag di pinilipit ko yung leg mo. Lilimang buwan pa lang nakaalis dito sa poder natin si Carla, Terence, Fernanda. Baka abala lang sila sa maraming bagay kaya hindi sila nakadadalaw rito. Lalo na, face-to-face na ngayon ang klase ng mga bata sa eskwelahan. Ay, nako. Di na ako makatatagal ka dito. Inip na ako makita si Terence. Kaya ngayong araw na ito, pupuntahan ko ang aking apo sa address na ibinigay sa akin ni Carla. Teka. Ano Pwede tayo? ba? Tapusin muna natin ang pag-aalmusal natin bago ka magpabigla-bigla sa pagdidesisyon. Kung gusto mo sumama ka. Kung ayaw mo naman, kaya ko magbaneho ng kotse mag-isa. Malinaw. Talagang, Carlita. pag hindi pa naman naintindihan yung pagdidesisyon yun. Kunting na suman. Lumipat sila ng tirahan nang hindi man lang tayo inaabisuhan. Sadya bang inilayo sa atin? Inilayo. Oo, yun nga. Sadya bang inilayo sa atin ni Carla si Terence? Hindi man lang tayo inaabisuhan. Sadya bang inilayo sa atin ni Carla si Perez? O may nangyayari sa kanilang mag-ina na hindi natin alam. Kanito, iba kasi nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit laging kinakabog ang dibdib ko. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Hindi naman natin alam kung saan sila hahanapin. Sige na. Sumakay ka na sa kotse. Teka sandali. Yung babae na pagtanungan natin kanina, Oh, parang may nabanggit siyang lugar kung saan lumipat si Carla at Dexter. Oo, tama. Naalala ko na. Sa may palengke ng Tandansora, yun daw ang narinig niyang lugar na nilipatan ng mag-anak. ewan mo sabihin pupunta tayo sa lugar na yun. Hindi bali sana kung alam natin ang eksaktong address na kinaroroonan na Carla. Oh, hindi na tayo mahihirapang hanapin sila mag-ina. Sige na. Paandarin mo na ang kotse, Carlito. Pupunta tayo ngayon sa palengke ng Tandansora. Hahanapin natin doon si Carla at Terence. Ay, sa sinasabi mong yan, para tayo maghahanap ng karayom sa bunton ng dayame. Kasi ho, naggalugarin natin ng lahat ang sulok ng palengke ng Tandansora. Basta ang mahalaga, Carlito, matagpuan lang natin ng mag-ina. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi natin sila nakikita. Sige na, tayo na. Wala tayong oras na dapat aksayahin sa paghahanap sa kanila. Gamitin mo. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Itapon mo na yan, lintik na galing si tuta na yan. Eh, di ba ako sinusunod? Ha? Tama na po. Ano tama na? Ang hapdi-hapdi na po ng katawan ko sa lahat ko niyo. Hindi ko na po kaya. Ay, talagang lalaktayan ko yung buong katawan mo. Hanggat hindi mo tinatapon yung buwisit na tuta na yan. Wala na nga tayong makain. Nagdagdag ka pa ng palamunin dito. Opo, itatapon ko na po. Itatapon ko na po tuta ko. Ayaw mo talaga akong tigilan ng pangungulit mo, ha? Dexter! Itong tandaan mo, ha? Sa lahat ng ayoko, yung tinatanong ako tungkol sa pera. Nagtatanong lang naman ako. Wala na ba akong karapatang malaman kung saan napunta yung insurance money ni Angelo na kinuha mo? Ang sabi mo kasi, gagamitin mo yun sa pagtatayo ng radiator repair business. Natalo ng lahat sa kasino yung pera. Isinugal ko. Ay, akala ko madodoble. Kasi nga kulang pa rin yung perang gagamitin sa pagpapatayo ng negosyo. Wala na akong pera maibibigay sa'yo, Dexter.
Wala na ako na itatabi bukod sa insurance money na yun. Pwes, maghanap ka ng trabaho. College level ka naman, hindi ba? Pasukan mo kahit anong trabaho para magkapera tayo. Kay Joseph. Sina ko. Carlito, hindo mo ko, Che. Hindo mo. Hindi ako mahal magkamali. Sila Carla Terence yung nakita ko naglalakad sa kabilang kalsada. Pababa ako. Hahabulin ko mag-ina. Kaya abutan ko sila. Teka muna. Naghahanap nga ako ng mapaparadahan eh. Hindi naman tayo pwedeng basta na lang pumarada kung saan na lang dito. Bilisan mo, Carlito. Hindi mo pwede mawala sa paningin ko, mag-ina. Hindi mo pwede. Sasagasaan. Ngayong alam na namin ni Carlito ang mga pamamaltrato ginagawa ni Dexter kina Carla Terence, kukunin na namin sa poder niyo, mag-ina. Hindi kami papayag na mapagmalupit. Kukunin na namin sa poder niyo, mag-ina. Hindi kami papayag na mapagmalupitan niyo pa sila. Mapagmalupitan? Pag malupitan, tagalin nyo na yung ma. Mapagmalupitan. Oo. Poder niyo, mag-ina. Hindi kami papayag na pagmalupitan niyo pa sila. Lalo ng aming apo. Hindi nyo apo si Terence. Si Dexter ang ama niya. At hindi yung anak niyong namatay. Kaya wala kayong karapatan na kunin siya sa puter ko. Huwag ka nang humabi pa ng kono-no kasi sinungalingan. At, Para lang mapagtakpalan ko walang yan mo, Magda. bakit hindi mo tanungin si Carla? Ha? Ipapuputol ko mga daliri ko kung hindi totoo ang mga sinasabi ko. Para Ha? sa amin, hindi na question kung hindi namin tunay na apo si Terence. Ang mahalaga ngayon, ang mapanagot kayo ni Dexter sa mga kalupitang ginawa niyo sa mag-ina. Bago kami pumunta rito, nagbigay na ng salaysay sa barangay na nakasasakop dito sina Carla at Terence. Kung ano man ang desisyon ni Carla sa usaping ito, handa kaming sumuporta sa kanila ni Terence. Hindi lihim kay Angelo ang pagdadala ng tao ko bago kami ikasal. Alam niya ang lahat tungkol sa pagtalikod ni Dexter sa pananagutan sa akin. Ang plano niya, sasabihin din daw po sa inyo ang lahat sa tamang pagkakataon. Pero hindi na nga yun nangyari. Dahil namatay na siya sa malagim na car accident na yun. Kung inaakala mong mababago ng mga natuklasan namin ng pagtingin namin kay Terence ng inay Fernanda mo, nagkakamali ka, Carla. Para sa amin, dugo at laman namin si Terence. Dala-dala niya ang apelido ng pamilyang ito at wala nang makabubura noon. Minahal namin kayong mag-ina. Kung papaano rin namin minahal si Angelo. Isang uri ng pagmamahala walang kapantay. At hindi kailanman nanunukat ng pagkatao. Nagkamali ako ng paniwala ako mga pangako ni Dexter. Ang buong akala ko, nagpakasalan niya ako at kilalanin si Terence bilang kanyang anak. Akala ko magiging isang mabuting padre ni pamilya na siya. Pero hindi pa rin pala. Hindi ko rin alam kung saan nagmumula yung sobrang galit niyan. Na halos gusto niya na kaming patayin mag-ina. Ang mahalaga, ngayong narito na kayo sa poder namin, hindi na siya makalalapit sa inyo dahil sa protection order na inisyu ng barangay chairman. Habang hinihintay pa natin ang paglabas ng mga kasong isinampa natin laban sa kanya. Hindi namin kayo iiwang mag-ina sa labang ito, Carla. Tatayo tayo bilang isang pamilya sa gitna ng unos na ito. Ang laban nyo ni Terence, laban din namin ng Tatay Carlito nyo. Kaya humanda ka. Humanda kayo.
Mula sa puso ang dalisay na pagmamalasakit sa kapwa, kung saan ito rin ang nagsisilbing pinakadakila sa lahat ng kabutihan noon, ngayon, at magpakailanman. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Fernanda. Special sound effects, Jenny Mutiang. Ito'y mula sa panulat ni Sal Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Alam mo, sabi mo sa pahit. Ano ba? Panginoon na ba ito?